It's the night before the grand revelation. Matapos ang back-breaking and nerve-wracking dance training, sino-sino kaya ang sasampa sa stage para mag-perform bukas? Like, hindi ko alam kung anong hinahanap niya. I could. Sabi ni Sir Douglas, like, I put 2,000% into it, pero kailangan niya ng yung 100%. So, alam niya I'm trying my best. And I need to try my best. Ayoko mapahiya si Sir Douglas. Gusto ko pakita na ginawa ko talaga to at hindi siya magiging disappointed sa Si Enzo, hindi na umaasang mapapasayaw siya bukas. Patingin ko po hindi, pero nakikita ko po na alam niya na kaya ko po magawa yun, pero kailangan ko lang talaga ng focus. Karamihan sa kanila, parang nawawala na ng pag-asa. I've always wanted to dance. I don't know, it's my hidden passion that I can't live up to, apparently, but I'm hoping to learn. I'm kind of worried because this is really one of my weaknesses, the dancing, so... But I know that if I'm able to practice and get it all, I think I'll be confident I'm not gonna be in the bottom 3. Pero sina Nina at Rox, lalaban hanggang katapusan. Hindi ko po hayaang mangyari yun. Kasi na worst singer po ako, naging worst acting po ako. Kailangan, galingan ko po dito sa dancing. Patayan na talaga. Kasi ayoko na po mapahiya. And ang kalaban ko lang po talaga yung sarili ko. May gusto rin iparating si Princess sa dalawang girls na wala na sa dance session nila. Si Sarah nakaka-pick up, ako nakaka-pick up. Pero si Cyril, ayaw niya. Ayaw niya. Parang ayaw ko sumayaw. Hindi para sa akin to. So parang at some point, ako nahihirapan din ako sumayaw. Pero at least ako, nagtatry ako. Binibigay ko yung, kumbaga yung best ko, kahit hindi pa yun yung best. Inamin ko naman, nag-try ako. So hindi ko siya nakita nag-try ever. After this rigorous training, in high hopes naman sina Diva at Seth. Nakikita ko lang siya as a chance. Yung parang maipakita ko na kaya ko. Kasi dancing is really my passion. Hindi ako matitetan. Yes, I'm confident with it. Tanungin na natin ang dance mentor kung sino-sino ang pasado sa standards niya. Yung unang napili ko sa mga lalaki, pinili ko siya dahil marunong siyang makinig, marunong umintindi, natataranta pero pinipigilan niya yung taranta niya. Na-harness niya yung kanyang energy. Yung partner niya, pinili ko dahil masigasig, malakas ang pulso. She's very energetic, she's very interested, and she's very focused. Yung pangalawang boy, pinili ko siya dahil obviously marunong. Obviously marunong siya. Obviously nakakasunod. Ang problema ko lang sa kanya, siya na nga'y marunong, siya pa yung natataranta. Yung partner niya naman, pinili ko dahil may natural. May natural na pag-intindi, may natural na galaw, may natural na comprehension for dance. Ang problema lang, masyadong kimi. Hindi pa masyadong aggressive. Well, Zeril and Sarah, for now, I am not including them in this challenge because they seem to have health problems. Baka makasama or hindi natin alam, no? And I don't want to risk that. Yes, lahat sila willing. Ang problema lang is, yung iba, na-intimidate na pag nakikita na mas magaling yung iba. Wala pa sila nung concentration at focus na pang sarili lang. In other words, wala pa silang killer instinct. Yun ang gusto kong itatak sa utak nila. Hindi naman to barkadahan eh. Ang master mentor na ang nagsabi, hindi barkadahan ito. Kaya siguro naiinis ang grupo pag nag-aaway ang dalawang ito. Have you and Rox kissed on the lips off camera? No. No. At ang sabi ng lie detector machine? Ikaw ay nagsasabi ng totoo. Sa cheeks, nag-kiss na ba kayo off camera? Yeah, like beso-beso lang. Is Rox your girlfriend? No, she's not my girlfriend. No. At ang sabi ng lie detector machine? Ikaw ay nagsasabi ng kasinungalingan. Kasi we're not official like boyfriend-girlfriend. We don't call each other that. Para makuha natin ng both sides ng kwento, isa lang na rin natin si Rox. Boyfriend mo ba si Ian? No. No.
Ang sabi ng lie detector machine, Ikaw ay nagsasabi ng totoo. kinikilig ka ba tuwing pinagseselosan ni Ian ang ex-boyfriend mo? I said yes. Yes. At ang sabi ng lie detector machine, Ikaw ay nagsasabi ng totoo. Ian, bakit mo pinagseselosan ang ex ni Rox? Nakita ko yung pangalan ko sa text niya. Tapos, ayaw siya ipakita yung text. So, parang sobrang frustrated ako. Tapos, ayaw niya. So, hindi ko alam kung mabuti yung message or hindi. Or, you know, the message was bad. Pero ang petty quarrels na ito, nakakaapekto na sa buong grupo. Seth, naiinis ka daw tuwing nag-aaway sina Ian at si Rox sa set, tuwing nagkukulitan sila at nag-aaway. Do you find it unprofessional? In some ways, yes. Kasi po, when they like scream at each other, tas nandun kaming lahat, parang nagkakaroon sila ng sariling space, tas parang kami, nakatingin lang sa kanilang ganun. Do the survivors agree with Seth? Can I have a show of hands who agrees with Seth here that it's a bit unprofessional and they should set it aside? Everybody? Piero, no? You don't care? Okay. It's majority. It's majority. Okay. Thank you so much, survivors. Mga kapuso, ang resulta po ng lie detector test ay hindi dapat tanggapin na absolute truth. Pero ang aalamin na lang natin ay kung sino ang mga magsasayaw bukas. This has been Raymond Gutierrez. Believe in the power of your dreams and survive Starstruck 5.